So ano nga ba itong mga bagay-bagay na dapat ninyong i-expect sa Canada? Number 1, immigration officers are strict pero mababait. Ito base sa experience ko sa ilang taon na pagta-travel in and out of Canada. Mababait ang immigration officers. Pag nagbabakasyon ako ng Pilipinas, nagdadala ako ng mga kung ano-ano pabalik ng Canada. Pansit Canton, pulboron, chichacorn, garlic flavor, boy bawang, mga chichirya, walis tambo, walis tingting, burong isda, tuyo, sardinas, at kung ano-ano pa. Sa prutas naman, syempre hindi pwedeng mawala ang mangga, santol, at bayabas. Eto na, pabalik na akong Canada. Paglapag ko ng airport, syempre, di ba may finifill upan tayong declaration form? Sasabihin natin doon kung may dala ba tayong pagkain, fruits, meats, ganyan. Ito yung pinakauna kong bakasyon sa Pilipinas. Di nilagay ko sa form ko. Wala. Sabi ko, did you bring food? No. Fruits? No. Lahat no. Sabi ko, para mabilis, makalabas ako kaagad ng airport. Di eto na. Tinanong ako ng immigration officer, saan ka galing? Did you bring anything with you? Food, fruits, etc. Sabi ko, no. Kasi yun yung nilagay ko sa declaration form, di ba? No. Tapos, pinakita sa akin sa monitor, is this your baggage? Kitang-kita yung 6 na mangga sa loob ng baggage. Kasi sa x-ray, makikita mo yung 6 na oblong doon. So, syempre, ano pa isasagot ko doon? Di yes na. So, tatak ng form. So, akala ko okay na. Biglang tinawag ako. Shucks! For inspection pala ako, patay. Kabadong-kabado ako noon. So, ayun na nga, binuksan na yung 2 baggage ko. Nakita, punong-puno ng pagkain. Sabi mo, you did not bring any food. Patay. Tapos, tinanong, ano daw gagawin ko sa walis tambo at walis tingting? Di syempre, sabi ko, panglinis ng bahay kasi hindi naman ako sanay ng vacuum. Buti na lang, pinalusot. Pati yung mga chichirya, pansit canton, delata, pulburon, at yung mangga. Ang hindi lang pinalusot ay yung burong isda na pinalata ko pa. Ang mali ko doon daw ay hindi ko pinalagyan ng label. Kasi hindi naman daw nila alam kung ano yung laman ng lata. So, dapat pala lalagyan ng label. So, ito na, sinabi sa akin ng mga officers. Dapat maging honest sa pag-fill up ng declaration form. Kung may dala kang food, i-declare mo. Gusto lang naman nilang maging honest ka. Ngayon, yung isang kakilala ko, ganun din ang ginawa. Hindi nagde-declare ng mga dala niya. Siguro nakailang beses na siya. So, ngayon, ang ginawa, naka-flag na siya sa Canada. So, every time na papasok siya ng border, papasok ng Canada, laging chine-check ang kanyang bagahe. I don't know how true is the story, but ang lesson doon, dapat maging honest tayo. Next, busina. Sa Pilipinas, gas-gas na gas-gas ang busina. Pag may tumawid, busina. Pag may nakitang kakilala, busina. Si mare, kumpare, schoolmate, batchmate, busina. Pag aalis ng bahay, busina. Parang it's a way para tayo ay magbatian. Pero sa Canada, the only real legal purpose ng busina is to ensure safety and it should never be used unnecessarily. Ngayon, kailan lang dapat natin gamitin ang busina? Number 1, pag may kumakain ng linya mo at maaaring mag-cause ng collision. Next, pag may taong tumatawid sa alanganing lugar. For example, may nakita kang tatawid sa alley, tapos may paparating na sasakyan at pwede niyang mabunggo yung tao. Next, pag may wildlife na nasa daan at maaari silang maaksidente. Ngayon, kailan naman hindi dapat gamitin ang busina? Huwag kang magbusina pag ayaw pa mag-go ng nasa harap mo pag nag-green light na. No. Sa Pilipinas, pag nag-green light, dapat apakan mo na agad-agad ang gasolina kung ayaw mong mabusinahan ka. Sa Canada, bawal yon. Kasi, pag nagbusina ka, maaaring magulat yung driver at mag-cause pa ng aksidente. Next, huwag kang magbusina pag may pipick upin kang kaibigan sa bahay nila. Baka maistorbo mo yung mga tao sa neighborhood. At makakatch mo rin yung attention ng mga ibang drivers, which is unnecessary distraction. At huwag kang magbusina kahit galit na galit ka na dahil ang bagal-bagal ng nasa unahan mo. Patience. Pag nagdadrive ka na sa Pilipinas bago ka pumunta ng Canada, medyo malaking adjustment. Pero masasanay ka rin. Kasi the way you drive sa Pilipinas ay ibang-iba sa Canada. At pag magtitake ka ng driving test, mas madaling makapasa yung mga tao na sa Canada na natutong mag-drive. Parang ako, dun na ako natutong mag-drive. Naka 2 takes lang ako bago ako pumasa sa driving test. Pero yung mga kakilala kong matagal na nagdadrive sa Pilipinas, naka 3 or 6 na take sila bago sila pumasa. Kasi nasanay na sila sa pagdadrive nila sa Pilipinas, gaya ng stop sign. Dapat full stop ka dyan, hindi rolling stop.
Isa pa, pag mag-change ka ng lane, dapat mag-signal ka muna bago ka mag-shoulder check. Yung iba, hindi na nag-shoulder check. At ito ang tip ko sa inyo pag magtitake kayo ng driving test. Pag mag-shoulder check kayo, i-exaggerate ninyo. Yung bababali yung leeg ninyo. Ayan, gustong-gusto na examiner yan. Next, dry skin. Kung sa Pilipinas ay super humid, sa Canada naman ay super dry. As in, dry na dry. Kahit saan ka tutak na lotion na ang gamitin mo, ay hindi pa rin yan uubra. Yung balat mo dun, mamumuti sa sobrang dry. Pwede ka nga mag-drawing pag guguhitan mo yung balat mo. Tapos, yung lips mo, magsusugat-sugat yan sa sobrang dry. Magbibitak-bitak. Kaya dapat ay lagi kayong nagmo-moisturizer kahit sa lips. Next, Canadians love to say sorry. This is what Canadians are known for. They always say sorry. Alam niyo ba na kung ilang beses nagsasabi ng sorry ang mga Canadians in a day? According to Stats Canada, the average Canadian says sorry over 45,000 times a day. Ang dami nun! Ngayon, pag tumagal ka na rin sa Canada, magagaya ka na rin. Magiging part na rin ng pagkatao mo ang pagsasabi ng sorry every single day. Alam mo yun? Parang hindi kumpleto yung araw mo pag hindi ka nagsusorry. May nabangga ka, sasabihin ng isa, sorry. Sasabihin naman ng isa, oh so sorry. Pag nagtapon ng basura at hindi na-shoot sa basurahan, nagsusorry. Oops, sorry. Pag mag-aas ng napkin sa restaurant, magsusorry. Oh sorry, can I have some napkin please? Next, clean bathroom. Ito sobrang maa-appreciate nyo ito. Kasi ang linis ng mga banyo sa Canada. Kumpleto pa ang sabon, may tissue at paper towel. Sa sobrang linis ng banyo, pwede kang kumain sa loob Kidding! Pero ba't mo naman gagawin yun, di ba? Kung sa Pinas, ang tawag sa banyo ay CR, sa Canada naman ay washroom or bathroom. At kung sa Pilipinas ay may bayad ang ibang banyo, sa Canada naman walang bayad. Next, organize at maayos ang basura. Kung sa Pilipinas, tapon dito, tapon doon ang basura, sa Canada, very disciplined. Hindi pwedeng magtapon kung saan-saan. Kung walang garbage bin nearby, ibulsa mo muna ang basura mo. And then, may nangongolekta ng mga basura sa mga bahay-bahay. May schedule yan every neighborhood. Pag schedule na ng pick-up ng basura ninyo, ilabas nyo na yung garbage bin sa may labas, sa may harap ng bahay ninyo, tabi ng daan, and then, dadaan na lang yung truck, one by one, iloload yung basura. Next, mura ang sasakyan. Mura ang sasakyan sa Canada kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Mga second-hand na sasakyan, makakakuha ka na ng mga $3,000 or $4,000. Yung GMC truck nga namin, nakuha lang namin ng $3,500. Maayos pa siya, nadala pa nga namin yun sa ibang province. Yung Hyundai Santa Fe ko naman, nakuha ko siya ng $8,000. Next, maraming trabaho, basta hindi ka maarte. Kung trabaho lang pag-uusapan, napakaraming trabaho sa Canada. Basta, huwag ka lang maarte. Kung mga trabaho mo sa Pilipinas, manager ka, supervisor, ganyan, boss ka doon, hindi mo magagamit yan sa Canada kung hindi ka mag-a-upgrade at mag-aaral ulit. Yung mga doktor nga nakakilala ko, nag-work sa computer shop. Yung dentist, nag-work as a dental hygienist. Yung iba naman, Uber driver. Kung gusto mo ng mas mataas na sweldo, kailangan mo mag-upgrade ng skills at profession mo. Next, may oras ang bus. Very organized ang Canada, pati transportation system nila. Mga bus, may designated route at may mga schedules yan. Depende sa lugar. Minsan may mga every 10 minutes, yung iba naman every hour. Next, pag manganganak ka, lalo pag CS ka, paglabas mo ng hospital, may dadalaw sa yung nurse to check on you and the baby. Next, large servings on food. Yung meal serving sa Canada ay malaki, marami. It's good for 2 to 3 person na sa Pilipinas. Hindi kagaya sa Pilipinas, especially sa Jollibee, mapapansin mo na yung kanin nila, yung kaperanggot na lang na ganon. Actually, napansin ko yun kung gaano kaliit ang serving sa Pilipinas nung galing na akong Canada. Kasi syempre, nasanay na ako ng malalaki ang servings talaga. Next ay allergies. Napakaraming allergies sa Canada. May severe at mga weird allergy pa na hindi pa natin nalalaman. Merong mga allergies sa flower, may allergies sa strong scent, gaya ng mga pabango, perfume, allergies sa dust, allergies sa fish, allergies sa nuts. From mild allergy to severe cases. Pag mga severe cases, laging may dalang mga EpiPen sila, just in case matrigger. Yung mga severe cases, kahit maamoy lang nila, ay matitrigger na yung allergy nila. Ganun kalala.
Na-remember ko one time, pumasok sa school yung anak ng kakilala namin. Nagluto sila ng isda sa bahay. Kumapit sa jacket ng bata yung amoy ng isda. Ang nangyari, pinauwi yung bata, pinagpalit ng jacket. Yun din yung isang challenge sa Canada, lalo pag nakatira ka sa apartment. Kulob yung bahay. So, pag magluluto ka, mga Pinoy, mahilig yan magprito ng isda, di ba? Kumakapit yung amoy ng mga niluto sa mga damit at sa buong bahay. Next, pedestrians. Sa Canada, tumatawid ang mga tao sa pedestrian lane, which is dapat naman talaga, di ba? Yung mga poste sa magkabilang dulo ng pedestrian lane, may button doon na pipindutin mo pag tatawid ka. Pag pinindot mo yon, magre-red yung street light at makakatawid ka na. At kapag wala namang control button sa pedestrian lane, pag may nakitang tao na gustong tumawid doon sa may pedestrian, hihinto at hihinto ang sasakyan. The pedestrians are always the priority. Laging nag-giveaway ang mga sasakyan sa tao. At pag kunwari nakita ka ng pulis na hindi ka nag-giveaway sa pedestrian, malaki ang fine. Yung katrabaho ko nga dati, nagmulta ng $500. Nagmamadali na daw siya kasi baka malate siya sa work. Nakita siya na hindi niya pinagbigyan yung pedestrian na tatawid doon sa pedestrian lane. Next, pwede mong isoli ang binili mo within 90 days. Ito nakadepende sa return at exchange policy ng store. Pero mostly or majority ng mga stores ay may return policy. Example, sa Walmart, almost anything you buy from Walmart can be returned within 90 days with the exception of a few items. Syempre, siguro yung mga final sales, ganyan, mga clearance sales, hindi na pwede isoli. Kaya, walang problema. Kunwari, may binili ka na ayaw mo at pag inuwi mo na sa bahay, nakita mo na pangit pala. Pwede mo siyang isoli at i-refund within the allowed days of return. Parang ako, one time, may binili akong vase. Pag uwi ko sa bahay, hindi pala siya bumagay doon sa decoration. Kaya, sinoli ko siya. No problem. Next, the price is not the real price. What do I mean by that? Ang mga presyo na nakalagay sa mga price tags ay hindi totoong presyo. Kasi idadagdag mo pa doon yung tax on top of it. Now, each province has its own tax bracket. Sa BC, dalawa ang tax. May GST at HST. 5% sa GST at 7% sa HST. So, total of 12% tax ang idadagdag mo doon sa presyo ng bibilin mo. Sa Alberta naman, isa lang ang tax, which is GST lang, 5%. So, kapag bibili ka sa Alberta, 5% lang ang idadagdag mo sa presyo ng mga bibilin mo. Kaya, sikat na sikat ang Alberta, lalong-lalo na kapag ikaw ay mag-shopping kasi isang tax lang ang babayaran mo. Next, pag summer, ang haba ng araw. Pag winter, ang haba ng gabi. Pag summer, minsan alas 4 pa lang ng umaga, maliwanag na. At alas 10 ng gabi, maliwanag pa rin. Pag winter, baliktad naman. Alas 4 pa lang ng hapon, madilim na. Hanggang alas 8 or alas 9 ng umaga. Speaking of time zone, each province has their own time zone. Kaya magkakaiba ang oras sa Canada. At ito pang isa, nagbabago-bago pa ang oras sa Canada. Ito yung tinatawag nating daylight saving time. Nag-a-advance ng isang oras sa spring at nagba-backward naman siya ng isang oras sa fall. So may isang araw sa spring na 23 hours lang at may isang araw naman sa fall na may 25 hours. Alam ko iniisip mo, paano yan kung mag-a-alarm ka? Magigising ka ba sa tamang oras? Don't worry, dahil automatic na magbabago ang oras sa phone mo. Next, Aurora Borealis. Isa ito sa pinakamaganda at pinaka-magical sight na makikita mo sa Canada, ang Aurora Borealis or Northern Lights. Ito yung greenish dancing light na makikita mo sa kalangitan. The best months to see the Aurora Borealis in Canada are fall at winter season kasi the days are longer and darker. First time kong nakita ang Aurora Borealis sa province of Saskatchewan nung naghuhugas ako ng pinggan. Mga October yon, gabi na yun siguro, mga alas 11 na ng gabi. Pagtingin ko sa bintana, parang may gumagalaw na ilaw sa langit. So, ang ginawa ko, lumabas ako sa likod ng bahay para makita. Ay, grabe. Hindi ko ma-explain yung feeling. Akala ko nasa fantasy movie ako. Alam mo yun? Parang hindi siya totoo. Sobrang magical. Pag nakakita ka nun sa personal, malalaman mo. Ito yung isa sa mga bagay na maiintindihan mo lang pag nakita mo mismo. You got to experience it to feel the magic. Next, do everything on your own. Ito siguro narinig nyo na sa mga nag-a-abroad, na ikaw lahat ang gagawa sa gawaing bahay.
Maglinis, magluto, mag-drive, mag-grocery, mag-alaga ng anak, maglinis ng sasakyan, etc. Yes, same thing sa Canada. Wala kang aasahan kundi sarili mo or kayong mag-asawa. Pag may mga anak kayo, yung mag-asawa mag-i-split ng schedule. Yung isa sa umaga magtatrabaho, yung isa naman sa gabi. Yung iba nga sa garahe na lang daw nagkikita kasi pagdating ng isa sa work, paalis naman yung isa. Kaya sobrang busy ng mga tao sa Canada. Trabaho, trabaho, trabaho. Minsan sa sobrang trabaho, wala nang oras sa mga anak, asawa, at gawin yung mga gusto nilang gawin. It's kinda hard to have a work-life balance, lalo na pag ang daming bayarin. At ito na yung last. There are lots of bills. Ayun pa, expect a lot of bills. Mortgage, rent, car payment, tubig, kuryente, gas, telepono, internet, insurance ng bahay, insurance sa sasakyan, home, security, Netflix, monthly parking sa trabaho mo, gym, monthly yan, paulit-ulit na lang. Tapos, mamaya, magtataka ka na lang kung bakit parang wala nang natitira sa sahod ninyo. Next ay mataas ang tax. Marami na ngang bayarin plus ang taas pa ng tax. Idagdag mo pa ang maraming kaltas sa sweldo mo. At the end of the day, you will just find yourself na parang lagi kang naghahabol sa mga bayarin. Kaya minsan, nagdadalawa or 3 trabaho ang mga tao. Instead of taking 2 to 3 jobs to keep up with the bills, I found a way to increase my income by doing side hustles kahit nasa bahay lang. At kung gusto mong malaman kung ano itong mga side hustles na ginawa ko para kumita ng extra 6 digits habang nasa bahay lang, panoorin mo ang video na ito.